Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kalibon ng Ganun ng Santa Maria, ay ating po ay binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Jesus Christ suffering in cross is the ideals of facing life. Jesus Christ makes miracles to humanity to honor God, wish for it, and thanks God through Christ. At ngayon naman po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yeso Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 9, talatang 22. Ito po ang mensahe. At sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y tatakwil ng matanda sa bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw ay mabubuhay. Uli po natin sa 1 Pedro Kabanata 2, talatang 26 po yung mensahe. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Pagpatuloy po natin sa 1 Kabanata 3, talatang 22 hanggang 23 ito po ang mensahe. Hinagap natin anumang ating hilingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos, manalig kayo sa Kanyang anak na si Kristo at magkibigan kayo gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Patuloy po natin sa kay Apostol San Juan, Kabanata 14, talatang 13. Ito po ang mensahe. At anumang hilingin ninyo sa Kanya sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Maging ko ano hilingin ninyo sa pangalan ko. Ito po ang mensahe at ito po ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. Pasalamatan po natin ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, hindi ng ating banal na Santo. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. At ngayon naman po ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa tema na Jesus Christ suffering in cross is the ideals of facing in life. Jesus Christ makes miracle to humanity. So, honor God, wish for it, and thanks God through Christ. Nais pong, ngayon po naman ay ipaliliwanag ko sa inyo, siya mula dito sa ating mabuting balita na ating binasa sa inyo. Yan. O mensahe niya dito sa mabuting balita na ating binasa sa inyo. Ngayon po ay sinasabi ng ating banal na Panginoon Diyos dito na tayo ay kanyang ginagabayan na at binigyan tayo ng ehemplo sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na kahit na tayo ay dumanas ng hirap, ipapatay man tayo ay hindi mawawalan ng pananampalataya sa ating banal na Panginoon. Sa paggawa natin ng mabuti. Ano man ang ating gawin ng mabuti, dumating man yung punto na kayo ay gustong patayin, gusto kayong ipapatay, kayo ay kahirapan, anumang uri ng mga kahirapan na dinaranas natin, huwag tayong mawawalan ng pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. O tayo man ay nagaranas at tayo ay nakakasakit, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Patuloy tayong manampalataya at hindi niya tayo pababayaan. Kagaya ng banal na Panginoon sa Kristo ay tayo dapat ay mayroong ganun matibay ng pagpapalaya. Ang buti man natin yung ganun mga bagay. Kaya man, hindi tayo tuluyang mga patay. Sapagat tayo muling bubuhayin at nagbigay ang Diyos ng takda na tayo ay makakasama niya sa buhay ng walatan kung tayo ay magiging matatanalan. Ayun man ay pinangako rin ng Panginoon sa Kristo, hindi niya tayo pababayaan. Tayo ay ligtas
magkakaroon tayo ng maganda na mga anak ng matok sa ating pananampalataya sa Panginoon, sumula Panginoon sa Kristo. At ideally, tayo man ay dumanas na kagaya ng Panginoon sa Kristo, tayo man ay ganun kahirap, ang dadanasin to be the good, o isabuhay natin ng mabuting balita, pagsunod sa Panginoon Diyos, hindi tayo mawawala ng pag-asa, hindi tayo mawawala sa paggawa ng dapat ganoon tayo katilmay sa paggawa ng sa gayon, kung everybody is good, hindi tayo natutukso sa paggawa ng masama, magtutuksoin ka ng demonyo, or ikaw ay natutukso na gumawa ka ng demonyo just because sa material things, hihingi ng katawan mo, every materiality ay napipigil mo yan sa iyong sarili just because of the guidance of God for us. Sa ating pananampalataya, nagabayan na tayo na yung ating pagkakatukso sa mga bagay, pagkakatukso sa ating bagay ay mapipigil natin unang-una yung mga sarili natin para tayo maligtas sa naman uri ng mga masamang ating hangarin sa buhay. The mind, heart, na tayo naiiwasan natin. Ang matutuli ng mga katawan na hinihingi ng katawan mo ay mapipigil mo because of the guidance of God through us, through Christ. Pigil natin lahat yan. Kaya tayo ay sa buhay natin na lubos yung mabuting balita at ating alalahanin yung hirap na dinanan kung sa Kristo na ganun tayo dapat kagatan in facing life. So that's the idea. At tayo man ay ganun ang gagawin, hindi tayo mawawala ng pag-asa in doing good, in abiding. Kaya yung halimbawa yung pamahalaan ay madali natin malusunod. Ano man ang gawin sa atin, hindi tayo gagawa ng masama in abiding the government. Diba? So kaya in abiding God ay napakasanto ng ating pagsunod Panginoon Diyos para tayo ay hindi gumawa ng anumang uri ng kasamaan, lalo na yun ang paglabag sa batas ng ating mga. Kaya lang marami yung hindi nananampalataya, marami yung ibang nananampalataya na at ang ibang nananampalataya ay naging mahina. They're being weak in abiding the government and abiding God, so they make mistakes. Di ba kung sana kung ang pagkakamali mo, ang mabigat ay kung lumalabag ka sa batas, mabigat yung pagkakasala mo na nagpupus sa kapwa-tao ng sobrang suffering na kagaya ng Jesus Christ. Sobrang naabuso siya, pinatay siya ng magitan nung tayo ay papanapalatayahin sa Panginoon. Kaya iwasan natin na tayo ay magkasala, lalo yung mabigat, na magdudulot ka ng suffering sa kapwa-tao. Ngayon kung tayo ay iwasan natin yun, so somebody will not suffer. Tayo ay makumuhay na maayos. Kaya kung hindi man sa tao nang galing yan, sa sakuna, gawa ng demonyo, pinagbangyo niya, ang kanon, whatsoever, tayo ay magiging matatagdo sa ating pananampalataya sa Panginoon Diyos. Tayo pwedeng humiling ng panghihimala ng ating banal na Panginoon Diyos para tayo iligtas, halimbawa sa mga sakuna, alam mo uri ng aksidente, kapahamak, ang sakit, tayo pwedeng humiling sa Kanya ng mga pagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos. Iba't ibang mga bagay na ating may hiling sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. Kapag hiling tayo sa Panginoon Diyos sa pangalan at sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Gagawin niya yun para sa atin, para sa karangalan ng ating banal na Panginoon Diyos. Tinalaga siya para yung mga pagpapala bibigay sa atin. Kaya tayo magkaroon ng matibay na pananampalataya at alalahan natin yung tibay na pinagdaanan. Kaya din tayo dapat matibay. Kaya kung maging matibay tayo sa mabuti, akibat natin yung kahilingan natin, na gusto natin tayo ay halimbawa, gusto natin umunlad yung ating negosyo, so tayo ay maigting na ito ay pinangunlad. With praising God at ito ay ipagkakalob sa atin ng ating mga yan. Or marami pang mga iba, tayo ay nalalagay sa alanganin, tayo ay naghahangaran ng buhay, so tayo protektahan, nililigtas tayo ng ating Panginoon. Sabi nga niya, bibigyan tayo ng maganapasan sa buhay kung tayo ay lalapit sa Panginoon sa Kristo. Kasi pag lahat naman tayo sa nabubuhay sa mundo ito, tayo ay may nararanasan na mga kapighatian, may nararanasan tayo na mga iba't ibang mga challenges in life for every person. Kahit mayaman ka, so marami ay kahit pa sabihin natin sobrang dami ng kayamanan nila,
they also facing challenges in life, not just personal, sa ito, whatsoever. So, sa pakikasalamuha, sila doon sa kanila social media, nagkakaroon din sila ng dito. So, sa lahat ng antas ng lipunan, classes of society, mahirap, mayaman, ano. Kaya kapag ka ikaw ay, kapag ka, kagaya halimbawa dito sa bansa natin, kung ikaw ay mayaman, nagsakin ka, nag-oppress ka, marami ka sa pera. So, ano nangyari, nagkakaroon ng kriminalidad, nagkakaroon ng religion. Just because maraming gutom, maraming so, they will face that suffering kahit sabihin, gumawa ka ng isang mahusay na yung gobyerno mo nagagamit mo to protect you. But, still you are in threats kung maraming nagripa ng criminal, nagripa ng mga terrorism just because of your self-vested interest kapag kagawin. So, kaya ka dapat tayong lahat mamumuhay ng maayos. Ayon sa Panginoon Diyos natin sa kimin na marating natin, hindi ka, halimbawa, napakatiwala ka ng maraming bagay just because binabahagi mo naman. Everybody is good, ka nga ayon sa karapatan na halimbawa. Kaya kung hindi mo ginagawa yun, nagsarili ka, marami nagsarili, marami yung magsasakit. Because, may isang hektaryang lupa, sinarili mo. Yung iba, paano mangyayari siya? Di ba? Kaya dapat ay maging parehas yung lalo-lalo na yung nasa pamahalaan na siya binigyan natin ng authority to, at binigyan authority ng Diyos para pamahalaan ng tayo lahat. Isang million. So kung yung maging pamahalaan niya yung kaya nagamit, marami magsasakit. Kung nandun yung pagtukso ng paggawa ng mabuti or even a simple person. Ang kapagpayaman ka, nagagamit ng gobyerno. So yun yung malalaking pagkakasala, makes everybody suffers. Ngayon, kung tayo nag-suffer to that, is tayo at patuloy tayo makibaka sa pamumuhay na gumawa ng mabuti. Masun pa rin natin yung pamahalaan at hanggang sa magkaroon tayo ng magandang pamahalaan at tayo ay yung salita ng Panginoon sa ituluyan na itong masunod ng lahat. At tayo ay magkaisa sa isang mabuting pamumuhay from the mula diyan sa gabay ng Panginoon Diyos na tayo ay pananampalataya and it's the voice of God for everybody else be good. Yan. Na tayo ay na kung papakinggan natin with faith ay talagang tayo ay magkakaroon ng magandang buhay. Pakinggan mo man yan ng as is guidance of good ay gaganda ang ating pamumuhay even without nananampalataya ka pero as guidance of good napakabuti natin nakagawa na tayo ay bumuti ang ating pamumuhay sa pamamagitan ng mga kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan, etc. So, kaya tayo ay magabayan ng mabuting balita para we can face suffering, we can face anything kagaya ng Panginoon sa Kristo. So, ganun tayo. At the same time, God will bless us kung nakikis natin ang paggawa ng mabuti. At humiling tayo sa Kanya at magkakaroon. Ang mahalaga lamang ay tayo ay may pananampalataya sa ating kaibigan at hindi tayo gumagawa ng masama. Kasi kung tayo gumagawa ng masama, hindi tayo. So, maaaring umitan niya tayo pakinggan. So, you can, or you maybe, ikaw ay magsisisi muna bago ka umiling at tuloy ka ng mga. At kung hindi ka magsisisi, maaaring ikaw ay hindi pakinggan ng Panginoon Diyos sa mga blessings na gusto mo magiging. Maling sakit mo, umunlad ka, iligtas ka sa lahat ng iyong kapahamakan, iligtas ka sa mga ismo, sa mga yan. So yun, at sana ay nagabayan naman kayo ng mabuting balita dito sa ating pagbabahagi sa Divine Manifestations at kayo magkaroon ng malaking pag-aaral sa inyong kaligtasan spiritual sa ating pananampalataya sa Diyos mula sa ating Panginoon Kristo sa kanyang hinihiyag, iniaral at mga ginawang halimbawa para maging matatag tayo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos na nais ng ating mananampalataya sa tayo ay natutusan niya. So, mananampalataya tayo sa Panginoon Kristo. Ganun yan tayo dapat mananampalataya sa Panginoon Diyos sa ating paniniwalang Kristiyano na sa pamamagitan ng Panginoong Yesu Kristo papailalim tayo sa Kanya. So, yun ang gusto ng Diyos na tayo ay
paghariin ng Panginoon sa Kristo na ipailalim niya ang buong mundo sa Kanya para manampalataya tayo sa paghaharian ng Panginoon. So, ganun yung gusto ng Panginoon. Na proseso ng pananampalataya natin sa pamamagitan ng Panginoong Yesu Kristo. Ganun tayo mananampalataya sa Kanya. Yung ibang yung reliyon, ibang alam mo ang way ng pananampalataya. Ano ba? Yung iba ay through prophets, ganun, mananampalataya sa Panginoon Diyos. At yung iba may iba namang pinananampalatayahan. So, even though tayo ay magkaisa sa interfaith unity upang maunawaan natin ang bawat mga reliyon, instead na tayo ay nagbabatikusan, yung mga diskusyon ay nauwi sa hidwaan ng mga relihiyon, nauwi sa karasan ng kawayan hanggang sa digmaan. Bakos ay kung nandunong sa interfaith unity, nakapagpupuan tayo ng unity, kapayapaan, pagtutulungan, and encourage everyone to that at mabuting pamumuhay. From individual to family, community, country, and all over the world. So, yun na. Unite tayo for a better good living. At sana maliwanagan ang bawat mga reliyon at kayo magabayan sa ating pagkakaisa, sa ating mga paniniwalaan na tayo. At doon sa CBCP and Vatican Church, patuloy kayong maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos. Kayo ay maliwanagan kayo, Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, ng Espiritu at mga Santa Maria. At kayo ay patuloy niyo pagbutuloy niyo sa katawan at sa pananampalataya sa ating Panginoon, sa Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating munting nakayanan, sana ay patuloy tayong tayo na nanampalataya ng patuloy ng paggabay ng Panginoon sa Panginoon sa Kristo, ng Espiritu Santo, Mahal na Santa Maria, at tayo gabayan niya sa ating paglilingkod, ating Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, na gabayan niya tayo sa pagbubutulong sa katawan sa pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. At mabuting balita. At tayo gabayan ito palagi ng kanyang karisyon, kalimunan na natin pag-ibang mga kanyang milagro sa pagkikayat natin sa inyo sa paghahayag ng mabuting balita. Lahat ng milagro ay gabay sa atin. Yung mga pamalaan, kayo ay maniwalagin ng Banal Santa Maria ng mabuting balita, mamahala kayo ng mabuti. Hindi nyo karapatan ng tao. Patos na hostisya at mamahala kayo ng mabuti. At sa gayon, malutunatang yung mga mga ninyo. Sila makuha mo ay sa karapatan, mapayapa, at hindi sila namumuhay ayon sa inyong kung kayo ay abuso o kaluwan ng pilihan. Sabi ng Diyos sa mga tao. Ngayon nyo naman mamamayan, kayo ay sumunod ng pamalaan at iwasan nyo yung paggawa ng paglabag sa mata. Sa gayon, kayo ay mamuhay ay sa mabuting balita at masusunod nyo yung pamalaan. Sa gayon ay tayo ay mga pumuhay ng mapayapang banda. Makapananampalataya tayo ng magaan. Sa ating makapananampalataya tayo magkaroon ng natin mag-asa sa ating ligtas. Lalo-lalo na kung tayo buhay kesa doon sa tayo bigat ng ating buhay na may limaan, ayaw na yung krisis, mahirapan. So, napakahirap ng pamumuhay. Pagkos kinakailangan natin, ano ba na ating hinaharap? Kaya sabi, ang ngayon po natin, ipin sa Kristo, kami nang gusto pa ng krisis, suffering, stay good. So, yun, muli, magandang hapon sa inyo lahat at